Hindi man nakapasok ng trabaho si Princess dahil sa nagkasakit siya, ngunit di naman maipaliwanag ang kanyang kaligayahang nararamdaman dahil kasama niya si Lucas buong araw sa bahay at ito nag-aalaga sa kanya. Kaya tuloy na pag-isip-isip niya ang sinabi noon ng baklang si Georgia na sweet ang lalaki. Yun din naman ang sinabi ni Doña Lucita nung nabubuhay pa ito. Ngayon lang niya nakikita magandang katangian ng lalaki kaya nagtaka siya kung bakit nagawa ni Colleen na iwan ito at ipagpalit sa iba. Napakaswerte ng babaeng mamahalin ni Lucas dahil napakamaalaga nito. Umabsent pa nga to sa trabaho para lang maalagaan siya, gayong marami namang mga katulong sa bahay. Di niya maiwasang mapatitig dito habang abala to sa kanyang ginagawa sa laptop. At bakit pa naman kasi dito nagtatrabaho gayong may work studio naman ito? Huwag mo akong titigan at baka magkamali-mali ako dito. Seryosong sabi nito. Paano naman nalaman itong nakatitig siya, kaya hindi naman to nakatingin sa kanya? Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at kunyari, nagbisi-bisihan. Kahit wala naman dito ang isip niya, wala lang. Mas gusto lang niyang titigan ang gwapong mukha ng lalaki. Ngayon niya lang napagtantong kahawig pala to ni Doña Lucita. Mapupungay ang kulay asul nitong mga mata. Ngayon bang malulunod ka kapag nakatitig dito? Matangos ang ilong, well-defined jawline and kissable lips. Napangiti siya sa salitang kissable. Di niya alam kung bakit yun ang salitang mailalarawan niya sa mga labi ng lalaki. And speaking of lips, nanumbalik sa kanyang mga alaala ang unang beses na naghalikan sila nung kaarawan ng lola nito. Nasundan pa ito ng pangalawa hanggang kinasal sila sa simbahan at ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang maalala pa yon, ngunit patuloy pa rin nagsusumiksik sa utak niya ang sandaling binigay niya ang kanyang sarili dito. Napabuntong hininga siya dahil sa bigla siyang nakaramdam ng lungkot. May nangyari nga sa kanilang dalawa ni Lucas, ngunit wala naman silang relasyon. Di naman nagtapat sa kanyang lalaki kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya. Kaya sa isip niya ang nangyari sa kanila, bunga lang na matinding pangangailangan ng kanilang katawang laman. At ayaw niya nang maulit pa yon. Baka mabuntis pa siya nang wala sa panahon. Humiga siya sa kama kasi parang bumibigat ang kanyang mga talukap. Tumagilid siya at pinikit ang kanyang mga mata, ngunit bigla niyang narinig ang boses ni Madame Lauren. Hindi niya alam na umuwi na pala to galing sa isang business trip sa France. Hindi man lang marunong kumatok ng pintuan na akala nito siya ang may-ari ng bahay. Nararamdaman niyang nakatingin to sa kanyang direksyon, kaya nagtulog-tulugan na lang siya kasi ayaw naman niyang makipagplastikan dito. Hi mom, wika ng lalaki at humalik to sa pisngi ng kanyang ina. Dumiretso ako kanina sa pabrika pero ang sabi hindi ka raw pumasok. At bakit naman, Lucas? Pabagsak ang tono ng pagsasalita ni Madame Lauren. Hindi lang ako pumasok, mommy, pero may ginagawa naman ako. Tugon nito at saka tumingin sa kama. At bakit naman natutulog lang yung babaeng yan? Sa bagay nga naman, mayaman ang asawa kaya why not mag-sleeping beauty, di ba? Panguuyam na sabi nito. Mommy, may sakit po si Princess kaya hindi ko na siya pinapapasok sa trabaho. Talaga lang may sakit? Or nagsasakit-sakitan lang? Paismed na sabi nito. At kaya hindi ka rin pumasok para mabantayan tong maarte mong asawa? Mommy, please. Masakit sa pandinig ni Princess ang pagsabihan siyang maarte ng ina ni Lucas. Kung di nga lang siya nakapagpigil, papatulan na talaga niya to. Buti na lang at di na to nagtagal at lumabas na ito ng kwarto. Mas lalo pang nakadagdag sa sakit ng ulo niya at kung ito lagi ang kanyang makakasama sa bahay, mawawalan talaga siya ng respeto dito kahit ina pa ito ni Lucas. Di naman siya makakapayag na apak-apakan lang siya nito. Aba, may pinag-aralan yata siya. Hindi alam ni Princess kung ilang oras siyang nakatulog dahil nang magising siya, wala na sa kwarto si Lucas at may nakapatong na serving platter sa bedside table. Meron ding gamot at vitamin sa tabi nito. Saglit siyang tumingin sa kanyang relo at malapit na palang mag-alas 12. Hindi pa naman siya nagugutom pero kailangan niya ng kumain para makainom siya ng gamot. Bumangon siya at tumayo. Sinilip ang karugtong na silid, baka sakaling naroon ng lalaki at nagpapahinga, ngunit wala doon. Kaya bumalik na lang siya sa kama at saka binuhat ang serving platter at nilagay sa hita niya. Wala naman siyang ganang kumain pero kailangan niyang sumubo kahit 3 hanggang 5 subo lang. Pagkatapos niyang kumain, uminom siya ng gamot. Nagbihis siya ng blouse at saglit na nag-ayos ng kanyang sarili.
Feeling niya ang baho na niya dahil di pa siya nakakaligo, kaya nag-spray siya ng pabango sa kanyang katawan at naglagay ng konting pulbo sa pisngi. Lumabas siya ng kwarto bitbit ang serving platter. Nang makababa na siya ng hagdan, ginala niya ang kanyang paningin upang tingnan kung nasa sala si Lucas. Ngunit wala naman ito doon, kaya tumuloy na lang siya sa kusina. "Ma'am, ba't po kayo nagdala niyan?" Natatarantang wika ni Aling Marta at tumigil to saglit sa paghuhugas ng pinggan. "Si Lucas ho, manang. Kumain na po ba?" tanong niya. Opo ma'am. Kasama po niya si ma'am ko." Napatigil bigla ang katulong. Biglang natigilan si Princess. Kahit naman di na ituloy ni Aling Marta ang sinasabi nito, alam naman niyang si Colleen ang tinutukoy nito. Kung gayon, nasa mansyon palang ex-girlfriend ni Lucas. At ano naman ginagawa ng babaeng yun dito? Tanong niya sa kanyang sarili. "Magkasama ho silang kumain, manang? Nasaan po sila? At anong oras dumating dito ang bisita ni Lucas?" Sunod-sunod na tanong niya. Bigla na lang kasing kumulo ang dugo niya. Kaya pala hindi na bumalik sa kwartong lalaki dahil may bisita pala ito. "Opo ma'am, kanina po mga 11 ma'am, kaya dito na lamang siya pinakain ng tanghalian ni sir." Nag-aalanganing tugon nito. "Nasa pool po sila ma'am," dagdag na sabi nito. Ganun ba? Si mommy?" Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. "Umalis na po ma'am, may kikitain ng mga kaibigan niya." Tumango lamang siya at pagkatapos pumunta siya ng sala, hinawi ang kortina upang tignan ang dalawa sa labas through the glass walls. Nakita niyang nakaupo si Lucas habang umiinom to ng juice habang si Colleen naman masayang naliligo sa pool. Naka-swimsuit lang to at halata namang sinadya nitong magsuot ng super sexy na swimsuit para landiin si Lucas. Mabilis siyang lumabas at pumunta sa pool. "May bisita ka pala babe, kaya wala ka na sa tabi ko pagising ko eh." Aniyang sinusubukan pa ring pigilan ang inis na nararamdaman. Lumapit siya sa lalaki at tumabi siya dito. Di niya pinansin si Colleen na parang di niya to nakikita. Princess, gising ka na pala. Kumain ka na ba?" "Di na kita ginising dahil masarap naman ang tulog mo kanina," sabi nito. Mas lalo siyang nainis sa kanyang narinig. Masarap daw ang tulog kaya hindi na ginising? O hindi na ginising para wala nang istorbo sa kanilang dalawa ni Colleen? Pagpupuyos ng kanyang damdamin. "So, the wife is here. Bakit di ka sumabay na maligo sa akin? Princess?" "Ay, oo nga pala. Hindi ka pala sanay magsuot ng ganito." Usal ni Colleen, saka ito tumayo na parang nais ilantad ang kaseksihan nito. Abay, hindi yata siya patatalo. Dali-dali siyang tumalikod at umakyat sa kwarto. Hinanap niya ang kanyang two-piece bikini na binili niya nung nakaraang taon. Kahit di naman siya nagsusuot ng ganon. Pinilit lang siya ni Faye at baka daw kakailanganin niya balang araw. At nang mahanap niya ito, agad naman niyang sinuot at humarap sa malaking salamin. First time nitong susuotin ngayon. Umarap siya sa salamin at tinignan ang kanyang kabuuan. May pinagmamalaki naman siyang kaseksihan. Maliit ang kanyang bewang, katamtaman lang ang laki ng kanyang hips at boobs. Kinuha niyang bathrobe at isinuot niya ito. Pagkatapos tumabas na siya ng silid. "Ma'am, maliligo po ba kayo?" tanong ni Aling Marta na makita siya nitong pababa ng hagdan. Tinanguan at nginitian lang niya ito. "Ma'am, parang di pa po kayo magaling eh. Baka mas lalo po kayong lalagnatin yan, ma'am," dagdag pang sabi nito. "Okay lang ako, manang. Mainit kasi kaya parang gusto ko magtampisaw sa pool," aniya. Di na umimik pa ang katulong at sinundan na lamang siya nito ng tingin. Habang papunta pa lamang siya sa pool, nakita niya kung paano nilalande ni Colleen si Lucas. Tumabi pa nga ito sa lalaki at idinikit ang basang katawan nito. Mas lalo siyang naiinis sa kanyang nakita, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. "Hay nako, ang init. Parang gusto kong maligo," sabi niya at saka niya hinubad ang kanyang bathrobe at nalantad ang kanyang sexing katawan. Saglit niyang sinuklay ng kanyang mga kamay ang nakalugay na lampas balikat niyang buhok. Nagsalubong ang kilay ng dalawang lalaki habang nakatingin sa kanya, kaya nagmamadali siyang nagtampisaw sa tubig at lumangoy hanggang sa dulo ng pool. "What the heck?" Di na naituloy ni Lucas ang nais niyang sabihin dahil tumampisaw na siya sa tubig at nagsimulang lumangoy. Pagkaraan ng ilang sandali, umahon siya sa tubig at pa-slow-mong naglakad sa kinaroroonan ng dalawa. Kumunot ang noo ng lalaki habang nakatingin to sa kanyang kabuuan. Nakita niya ang mukha ni Colleen na gigil sa kanya
dahil naunsyame ang pagpapakyut nito sa lalaki. Colleen, ano nga palang sadya mo sa asawa ko? Kaswal niyang tanong at kinuha nito ang baso ni Lucas na may lamang juice at ininom niya ito. Kung wala ka namang mahalagang kailangan sa asawa ko, baka pwede ka nang umuwi. Diniinan niya ang pagkakasabi nito sabay nagpukol ng matalim na tingin sa babae. Umarko ang isang kilay ni Colleen saka kinuha nito ang bathrobe na nilagay sa gilid at pairap na tumalikod. Maya-maya, nakasimangot tong nagmarcha palabas ng gate, mabilis pinarurot ang sasakyan. Anong ginagawa mo? Pabulyaw na wika ng lalaki. Anong ginawa ko sa ex-girlfriend mo? Eh di pinalayas ko. Inis niyang sagot pagkatapos mabilis siyang tumalikod at pumasok sa loob. Sinuot niya ang kanyang bathrobe, dali-daling umakyat ng hagdan. Pumasok siya sa banyo para magsabon at maglagay ng shampoo sa kanyang buhok. Pagkatapos ay lumabas na siya, ngunit laking gulat niya dahil nakaabang na sa may pintuan si Lucas at galit na galitong tumingin sa kanya. Buti na lang nakapagbihis na siya sa loob ng banyo bago siya lumabas. What the hell are you doing? Bulyaw na naman ito. Anong gusto mong itanong? Kung bakit pinaalis ko si Colleen? Shit, wag mo akong sagutin ng isa pang tanong. I'm asking kung bakit naligo ka. Hindi ka pa magaling, di ba? At nakikipagsabayan ka pa kay Colleen at nagsuot ka rin ng swimsuit. Eh ano ngayon? Sabi niya na mas lalong kinagagalit naman ng lalaki. Are you jealous of Colleen? Tanong nito. At bakit naman ako magsiselos? Asawa ba kita? Hindi naman, di ba? Hindi naman pala eh. Ba't ka nagagalit? Kahit sino pang pumunta dito, kahit magkita pa kami ni Colleen, wala kang pakialam doon dahil hindi kita asawa. Biglang natahimik si Princess. Masakit pala kapag pinamumukha sa kanya kung ano lang ang papel niya. Namula bigla ang kanyang pisngi, kasabay ng pagdaloy ng mga luhang hindi niya na napigil. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at lumabas ng bahay. Wala na siyang maisip gawin kundi ang umalis na lamang sa pamamahay ng lalaki. Akmang bubuksan niya na ang gate nang mahawakan ng lalaki ang kamay niya. Let me go! Sigaw niya habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Mag-usap tayo, princess. Please. Please? Pakiusap nito. Di niya alam kung bakit agad naman siyang tumalima nang sabihin nitong doon sila sa kwarto mag-uusap. Nang makarating na sila sa loob, bigla siyang niyapos ng lalaki. I'm sorry. Please stop crying, babe. Pangaalo nito habang pinapahira nito ang mga luha niya. Please, wag ka nang umiyak. Sorry, kasalanan kong lahat. Sabi ulit ni Lucas. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil na siya sa pag-iyak. Princess, come. Look at me. I'm sorry. Tell me kung anong po pwede kong gawin para mapatawad mo ko. Seryosong sabi nito. Saglit siyang natahimik at tumingin sa lalaki. Kiss me and I will forgive you, aniya. Nagkatitigan silang dalawa. No words spoken and they could hear nothing but the beating of their hearts. Nagising si Lucas ng 4:00 ng maaga. Bumangon siya at pumasok sa karugtong na silid kung saan nakahiga si Princess. Mahimbing pa tong natutulog kaya hindi na lang muna niya gigisingin. Kinuha niya ang kanyang bath towel, pumasok sa banyo, ngunit sinulyapan muna siya saglit ng natutulog na dalaga. Di niya maiwasang mapangiti na maalala niya ang nangyari kahapon. Alam niya nagsiselos to kay Colleen. Kaya nakipagsabayan din to sa pagsuot ng swimsuit. Di rin naman niya maiwasang humanga sa taglay nitong kaseksihan. Ngunit mas nahingibabaw ang labis na pag-aalala niya dito dahil kagagaling lang nito sa lagnat at bigla tumampisaw sa tubig sa pool. At dahil sa inis niya, napagsabihan tuloy niya ito ng hindi tama, kaya ito napakagulhol. Ngunit ang mas lalo niyang kinabibigla ang sinabi nito na dapat itong halikan upang patawarin siya nito. Yun din naman ang gustong-gusto niyang gawin sa simula pa lang, kaya hindi siya nakapagpigil pa at siniil niya to ng halik. Buti na lang ito na ang kusang bumitaw sa halikan, kaya lumayo na lang din siya dahil ayaw naman niyang samantalahin ang kahinaan nito. Isa pa, alam din naman niyang hindi pa ito tiyak sa nararamdaman nito para sa kanya. Pareho lang naman sila. Hindi rin siya sigurado kung handa na ba siyang magmahal muli. Ayaw niyang masaktan si Princess, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang maligo, nagbihis kaagad siya ng kanyang damit pang opisina. Isang maroon long sleeve ang kanyang napili at pinaresan ng black na trouser. Tinupi niya ang sleeve hanggang siko dahil mas komportable naman siya ng ganon.
Sinulyapan niyang muli ang tulog na tulog pa rin si Princess. Napatitig siya sa magandang mukha nito hanggang sa napadako ang kanyang paningin sa mapupulang labi nito. Hindi na lamang niya to nilapitan at baka matukso pa siya na halikan ito. Lumabas na lamang siya ng kwarto at maingat na sinara ang pinto. Bumaba siya ng hagdan at nagtuloy sa kusina. Ngunit may naurinigan siyang nag-uusap at sa tingin niya mga kasambahay nila. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit upang di siya mahalata ng mga ito. Totoo ba yan, Manang Martha? May anak ka sa labas, si Madam Lauren? Tanong ng isang katulong. Oo, 2 taon pa lamang yan si Sir Lucas. May kilalantaring iba na yan si Madam at nagbungang pagtataksil nito sa asawa niya. Tugon ni Aling Martha. Di makapaniwala si Lucas sa kanyang narinig. May kapatid siya sa labas. At nasa ng kapatid niyang yun at bakit di pa kinalala sa kanya ng mommy niya? Iilang mga tanong ang nabuo sa isipan niya. Tsaka parang di naman talaga minahal ni Madam Lauren si Sir Rafael at pinakasalan lang niya to dahil sa pera. Ang totoong mahal ni Madam ay ang totoong tatay ng anak niya. Dagdag pang sabi ni Aling Martha. Mas lalong kinabigla niya ang narinig. Kaya pala parang laging malungkot ang daddy niya noon dahil nalaman siguro nito ang pagtataksil na ginawa ng mommy niya. Alam niya kung gaano kamahal ng daddy niya ang mommy niya, kaya masakit sa kanya na marinig ang katotohanan ngayon. Nagpupuyos ang kanyang kalooban dahil sa kanyang nalaman. Galit ang kanyang nararamdaman at hindi siya titigil hanggat di siya nakakausap ng kanyang ina. Nagmamadali siyang umakyat sa taas at hindi na itinuloy ang pagkakape. Na makapasok siya sa loob ng kwarto, agad dumako ang kanyang paningin sa kama. Ngunit wala na doon si Princess kaya natitiyak niyang nasa banyo ito. Umupo siya saglit sa sofa, iniisip ng mabuti ang katotohanan ng kanyang napakinggan. Sa isip niya kung nagtaksil ang mommy niya, noong 2 taong gulang pa lamang siya at nabuntis ito, ibig sabihin 28 years old na ang kapatid niya ngayon? Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tawagan ng mommy niya, ngunit nakailang ring na ito wala pa rin sumasagot. Pupuntahan na lamang niya ito mamaya sa bahay nila sa Cavite. Doon naman kadalasang umuwi ang mommy niya dahil yun talaga ang bahay nila. Nagpasya lang siyang magpatayo ng sarili niyang bahay sa Loyola matapos mamatay ang kanyang ama at para na rin makapagbukod siya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas na si Princess ng banyo, nakatapis lamang to ng tuwalya. Bahagyang nagulat pa nga ito na makita siyang nakaupo sa sofa. Hi, panimulang bati niya. Hi, akala ko pumasok ka na sa trabaho, sabi nito. Nope, maaga lang ako nagising pero hihintayin naman talaga kita. Ayoko na mag-commute ka pa kaya ihahatid muna kita sa trabaho tsaka ako pupunta ng opisina. Tumango lang ang dalaga at saka kinuha nito ang uniform niya. Dahil nandun siya, pumasok to sa karugtong na silid at to nagbihis. Sa isip niya, okay lang naman magbihis to sa harap niya. Total nakita niya naman ang katawan nito. Pero mas mabuti na rin at baka matukso siya at may mangyari na namang hindi maganda. Maya-maya lumabas na si Princess at nakasuot na ito ng uniforme. Sandaling pinapatoy nitong buhok habang nakaharap sa malaking salamin. Pwede bang mauna ka na lang sa labas? At ako-conscious ako sa'yo sabi nito. Napangiti si Lucas sa sinabi nito. O sige, sa labas na lang kita hihintayin. Habang nasa loob sila ng sasakyan, napansin ni Princess, parang malalim ang iniisip ng lalaki. Di naman sila nag-away, kaya hindi niya alam kung bakit tahimik to. Lucas, what's wrong? May problema ba sa opisina? Umiling lamang to habang patuloy na nakatuon ang mga mata sa daan. Alam niya may gumugulo sa isipan nito, ngunit ayaw niyang pilitin kung ayaw nitong magsabi sa kanya. Oo nga pala, Lucas. Last week, nag-enroll pala ako sa driving school. Pag-iiba niya ng usapan. Bala ko kasing bumili ng kotse. Ito naman kasi ang pangarap noon pa. Well, that's good. So, kailan ka bibili at sasamahan kita? Tugon ito. Baka bukas kasi wala namang trabaho. Gusto raw kasing sumama ni Faye makakuha ko na pala mamaya ang SP ko, sabi niya. Good. Pero di ka maaaring magmaneho nang wala kang kasamang professional driver. Kaya ibig sabihin yan, kailangan kasama mo ko. Nakangiting sabi nito. Tinangoan at ginitian lang niya ito. Sana ganito na lang sila palagi ni Lucas. Hindi nagtatalo, hindi nag-aaway. Masarap kasi sa pakiramdam na maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. At least magkaroon siya ng magandang alaala bago matapos ang kontrata.
Sinulyapan niya ang lalaki at bigla na naman tong sumeryoso. Alam niya naman na meron talagang gumugulo sa isipan nito. Lucas, may problema ba? Pwede mo namang sabihin sa akin. Makikinig ako? Kasi narinig ko kanina na Manang Marta at ang katulong na nag-uusap. Wika nito at saglit na tumigil. May kapatid daw ako sa labas eh. Nagtaksil daw si mommy 2 taon bago sila kinasal ng daddy ko. Di siya makapaniwala sa kanyang narinig mula dito. May kapatid si Lucas sa ina? At sino naman yun? Bakit di nito ipinakilala sa kanya ni Madam Lauren? Tanong niya sa kanyang sarili. Kausapin mo muna ang mommy mo, Lucas. Tanungin mo siya kung totoo ang mga narinig mo. Aniya. Wala din naman siyang maisip na sasabihin. Alangan naman sabihin niya rito na dapat magalit sa mommy niya. Parang ang unfair naman. Nagkaroon na sandaling katahimikan. Alam niya ding nahihirapan ng lalaking tanggapin na may kapatid pala siya sa labas. Nang makarating sila sa tapat ng Bangko de Oro. Lucas, salamat sa paghatid. Hayaan mo pag may kotse na ako, hindi ka na maaabala pa. Nakangiting sabi niya. Nope, kahit may kotse ka na, ako pa rin maghahatid at magsusundo sa'yo. Maliban na lang kung may iba nang susundo sa'yo. Seryosong sabi nito. Lihim naman siyang natawa sa sinabi ng lalaki. At sa sandaling nagtama ang kanilang paningin, di niya namalayang kasabay nitong naglapat ang kanilang mga labi. Napapikit siya sa ligayang hatid ng halik na yon. Para siyang nakalutang sa alapaap at ang gaan ng kanyang pakiramdam. Tama na't baka hindi na ako makapagpigil pa. Nakangiting wika nito. Saka to bumaba at pinagbuksan siya ng pintuan. Bye Lucas, ingat ka, sabi niya. Ingat din, princess. Na makapasok na siya sa bangko, saka pa lamang din umalis ang lalaki. Ngiti ng ngiti siya hanggang sa makarating siya sa teller desk. Buti na lang at wala pa si Faye at kung hindi, kukulitin na naman siya nito. Habang binubuksan niya ang computer, hindi niya maiwasang isipin sa Lucas. Ngayon pa lang namimiss niya na ito. Kung pwede nga lang hilahin niyang oras para mag-aalas 5 na kaagad at magkikita na naman sila ulit ng lalaki. Saglit niyang kinuha ang cellphone at pinuntahan ang kanyang gallery. Tinignan niya doon ang mga pictures na kinuha niya sa Facebook account ni Lucas. Mga pictures at videos nung kasal nila. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang pictures silang dalawa na nagkahalikan. Hoy, bakit ka nakangiti dyan? Aba, nanggugulat na wika ni Faye. Kararating lamang din ito at siya agad ang napansin. Teka lang, mga pictures niya ni Lucas no? Akin na nga? Sabay agaw nito sa cellphone niya. Wow, bagay na bagay talaga kayo Mars. Para kayong... Hindi na ituloy ni Faye ang nais sabihin nito dahil nagsipagdatingan na ang mga kasamahan nila sa trabaho. Akin na nga yan? Sabi niya sabay kuha sa kanyang cellphone. Nagtawanan silang dalawa at pagkatapos nag-concentrate na sila sa iba't ibang mga gawain nila. Habang nakafocus ang kanyang paningin sa computer screen, biglang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Lucas tungkol sa kapatid niya sa labas. Di siya makapaniwala na may itinatago palang sekreto ang matapobreng ina nito. Kung makapanglait kasi sa kanya, parang nga bang napaka-perfect nito. Yan naman pala may tinatagong kasalanan. Muli niyang naalala ang sinabi ng mga katulong noon na hindi mayaman si Madam Lauren. Kaya lang pinakasalan ng daddy ni Lucas. Pinasalamat siya at minahal siya ng totoo ng asawa nito. Ngunit bakit ito nagawang pagtaksilan ang taong nagbigay sa kanya ng karangyaan sa buhay?